So, marami nga rin ang nagtatanong sa atin kung ano daw po ang aming reaksyon, ang ano ang aming opinion sa, alam mo yon, finally, napanood ng sambayan ng Pilipino o madlang people na para sa kanila ay first time na nagkaharap si Dingdong Dantes, si Papa Dong at saka si Karil sa programang It's Showtime dahil nga po sa kaugnay nito sa promosyon na ginawa ng pelikulang ano yun? Only We Know ni na Dingdong Dantes at ni Ma'am Charo Santos. Nag-guest kasi si Ma'am Charo at saka kasama si Dingdong bilang sila yung mga bida doon sa Only We Know movie. Nag-guest sila sa It's Showtime. Siyempre, irregular host dun si Karil at alam din naman natin yung naging issue sa kanila before. Pinagpiestahan ito ng sambayanan o ng madlang people, lalo na yung mga ang hihilig maghanap ng mga nega issue kahit matagal nang na-solve kumbaga o natapos na or binauna sa limot. Let's say na lang at to the list na binauna sa limot. Tapos inugnay pa nila ito sa parang a day or 2 days ago na may pinost itong si Marian Rivera, ang wife ni of course ni Papa Dong, na binigyan ng kahulugan kasi cryptic yung post na may kinalaman daw yun sa kung patama ba or what, at si Karil yung tinuturo. Nakakaloka tong mga mga netizen talaga. Pero to make it clear, sa TV, maaaring yun ang first time ninyong napanood or nakita na nagkaharap si Karil at saka si Dingdong na alam naman nating lahat na naging magkarelasyon ng mga nagdaang panahon, mga more than 2 decades ago. Tapos, pero ang gusto nating klaruhin dito, dahil isa rin ako sa mga naging witness na hindi yun ang una kasi may mga insidente na may mga event na sa showbiz or mga personal na mga lalapit na magkakaibigan na nagkikita-kita, alam mo yon, nagbabump into each other, nag-hi hello, ganon. Pero hindi yung to the point na talagang, syempre, nandoon pa rin yung awkwardness, nandoon yung mapifeel mo na parang ano. Kaya lang, yung napanood nyo po during that time na nag-promote itong si Papa Dong at saka si Ma'am Charo dun sa It's Showtime, that was not the first time na nagkita uli yung dalawa after so long. Yun ang gusto nating iklaro dun. At kung binigyan ng mali siya ng iba, especially iniugnay doon sa sinasabing cryptic post ni Marian Rivera, nagkakamali po kayo. Huwag na nating gatungan ng kung ano-ano pa. Kasi ang daming pinanganganak na issue na ultimong ang nananahimik na rin si Antoinette Tos, nadamay pa, nakisyo ganito, nakisyo ganyan. Please, ako na isa na rin po ako sa mga malalapit na kaibigan ng mga bawat panig. Kasi close din ako kina Karil at saka kay Yael Yuzon at kay Papa Dong of course, na alam mo yon, pag kami na nagkikita-kita, nagkakausap-usap, nag-hello, jokingly mga napag-uusapan na nababanggit, wala lang. Kasi kayo, I'm sure nakaka-relate yung makaramihan doon sa mga taong marunong at nakakaintindi na sinasabi nating nakapag-move forward. Hindi lang move on, kundi nakapag-move forward na dahil siyempre, pamilyadong tao na may mga anak na parang hindi na magandang pag-usapan na inuungkat pa yung dati. Tapos biglang darating ang magsasacrifice o magsasuffer yung mga anak na magtatanong. Siyempre, may mga bully dyan na hindi natin kilala o nakakalusot siguro na biglang magtatanong na ganito, ganyan. Siyempre, walang kinalaman yung mga bata. Hindi lang kung ano sasagot. Nakakatakot lang na umabot pa sa ganun. Pero hindi imposible kasi na pwedeng may mangyaring ganun di ba? Kaya, for the longest time at kung kayo talaga naman ay nagmamahal sa inyong mga respective na mga idols mula kay Papa Dong, kay Karil, kay Marian, kay Yael at kung sino-sino pang mga na-involved dyan before, ibigay na lang po natin yung kaukulang respeto para sa kanila. Lalo pat ang ingay-ingay ng pagbubukas sara ni Niyong ng pintuan, hindi malang nagpapasintabi, walang pakialam. Ay, talaga ganun ako, naglitanya ako dito. But anyway, ganun nga po, lalo pat yung pelikula naman ang pinopromote. Kaya lang, ganun talagang kultura sa showbiz Pag may ginawa kang project, mapa TV man yan, mapa movie, or mapa music, or play, yung mga pangunahing nagbibida doon, pilit hinahanapan at ginagawa ng issue at iniugnay sa mga past
issue sa kanila na kumbaga ay na-solve naman na, kinalimutan na o ibinaon na sa limot, pero pilit pa rin binubuhay ng iba. Kasi nga, dahil nga po sa social media, ang dami naging toxic, at dahil na rin ang social media ay madaling halungkatin, kalkalin, nakakapag-present sila ng mga ebidensya. Pero yung iba nga rin naman, iniimbento dahil nga sa presence ng AI, yung teknolohiya na yan, na ako nga mismo po pala ay nananawagan sa inyo kasi ako ay naging biktima na rin po niya ng AI, technology, kasi di umano, ako mismo, nagulat din ako kasi yung damit ko, ako itong setup na ganito, makikita mo na doon ako at nagpo-promote ako ng gamot sa mata pa naman, at ginawa ko 70 years old. So may mga ganong na parang hindi na sila nakokonsensya kasi for them probably it's just a game or for fun or whatsoever. Pero minsan po yung kasabihan natin na for fun and kung marami naman po ang nasasaktan at may nasasaktan at may mga issue hindi na dapat na inuungkat pa, itigil na puro sana natin, di ba? Sa mga hindi pa nakanood ng Only We Know, panoorin na lang po ninyo kasi mas mapifeel niyo yung pagiging tao doon na ang istorya ay tungkol sa pag-move on at pag-move forward ng mga taong nawala ng mahal sa buhay at kung paano naging magkaibigan sila despite their edad. Alam mo yon, kahit malayo ang edad ni Ma'am Charo kay Papa Dong, si Papa Dong na may pinagdaanan kasi yung kwento na talaga ako, no? At si Ma'am Charo ganun din doon sa karakter niya, ganyan tapos nagtagpo sila, dati magkapit-bahay lang pala sila, magkatapat ang bahay, mga ganun kwento, ang saya-sayo lang din sa pakiramdam and very relatable. Sa mga hindi pa nakapanood, matutuwa po kayo, hindi kayo masyadong mag-expect ng matindi o ng grabe, pero maganda, ganito mga klaseng panoorin na nakakaano ng puso. Hindi na yung pag pinanood mo sa isang show, nakita mo, ay, si ganito, ganyan, chuchu. Although, may mga issue nga din talaga, kagaya ng, baka sabihin naman, lecture dito, kagaya nung isang episode natin dati na sinabi nating, siguro dapat na rin mangialam or pumasok sa eksena ang mga products, ang mga mas matatanda o nakakatanda, kunwari doon sa issue ng Mendoza at saka ni Melso Campo, ano ba talaga ang totoo? Kasi talagang hindi naman sapat lang yung hindi ka nagpapakita o pumapasok para i-assume ng mga tao na dapat minsan nagsasalita ka rin. Tapos yung kay Vice Ganda at saka kina MC at dahan-dahan lang naman na kina MC at saka kina Lassie, di ba na bakit ganito, ganyan. Pero kung re-respetuhin pa rin po natin kung ayaw din naman din talaga nila magbigay na ng pahayag. So, minsan may mga bagay na ganun minsan, sabi nga sa kasabihan, yung cliche na some things are better left unsaid, or some words are better left unsaid, and some things are better left undone. May mga ganung instances. Pero since sila po yung mga personalidad, nasa mundo ng ganito, at maraming nakatutok na mata, sana yung pagiging mapanuri natin, mas ilagay po natin doon sa balanse at gawin natin positive. Diba? Ganda. Sana naintindihan nyo yun. Ang lalim-lalim na parang Alden Richards. Charot! Ako po ang inyong likod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Muling nagpapasalamat at naghahangad ng kabutihan sa ating lahat. Pagpatuloy po nating ipagdarasal ang buong mundo, yung mga kababayan at mga kapwa natin OFW na naiipit niyan sa mga giyera. Tapos yung mga nakikipagyera, ay naku po, sabi nga ng ating bagong Pope, pagpatuloy natin ang pagdarasal para po sa kanila, hindi lang po para sa ating mga sarili. Kasi dito po, bilang isang medium po ito, isang platform din po ito, na kahit nakikipagchismitan tayo dito, siyempre, mga tao pa rin tayo. At the end of the day, tao pa rin po tayo na naapektuhan ng lahat ng mga galawan sa mundo. Ako ang inyong lingkod. Maraming salamat ulit. Diyos, marahay na banggi po sa Indogabos, mga kapwa ko Uragon. Miss Lani Michel, thank you very much. Kay Ma'am Bel Constantino, kay Lolita de Dios Katsuki Tugam, maraming salamat. We love you. Tapos kay D. Reyes, kay Ate Josie Johnson, Roger Esmer, Jeric Dulucientos, o diba, Soki Esteves, sino pa ba? Si Tetra, hi Tetra, namimiss ka na namin. Ang mga kapwa namin Kamarites, ang mga nagbabasa po sa akin sa online, sa Bulgar, sa Hataw, at dito po sa Unbettable Channel at mga Kamarites University. Happy viewing po. At sa susunod na buwan, July na, ang bilis ng panahon, tag-ulan na, ingat-ingat po tayo. Sa aking mga sponsors, alam nyo na, hindi muna kayo isa-isahin ngayon. Thank you and I love you.